Hello po, inaanyayahan ko po kayo na makinig sa channel na Pagkagat ng Dilim ADC. Para po ito sa mga mahilig sa mga kwentong kababalaghan at katatakutan. Mapapakinggan niyo po rito ang ilang mga kwento na pinadala ng mga tagapakinig na may mga totoong kwento ng katatakutan. Sana po ay makinig kayo at sana rin ay makapag-subscribe din kayo. Sa mga nais pong mag-share ng kwento, maaari po kayo mag-send sa page nating mga kwento sa likod ng dilim. Ilalagay ko po ang link ng YouTube channel at ng FB page sa description box, pati na sa comment section. Yun lang po, salamat. Umpisahan na po natin ang kwento. Good day sa iyo, Sir Jeric, at sa mga tagapakinig mo. Sir Jeric, share ko lang ang karanasan ng yumao naming tiyuhin na itago na lang natin sa pangalang Tio Ador. Nasa Pagsanghan, Laguna ang lugar ng aming Tio Ador, pati na ang mga pinsan namin, at kami naman ay nandito sa San Pablo, Laguna. Taga dito kasi si tatay, kaya nang makasal sila nanay at tatay, dito na kami nanirahan sa San Pablo. At dito na rin ako nakapag-asawa. Tawagin niyo akong Laila. Nung mga bata pa kami, pag napunta kami sa kapatid ni nanay, kila Tio Ador, kila lolo at lola, laging nagkukwento si Tio tungkol sa lumang tulay noon. Naging tampok rin ng tulay na yon sa programa ng Magandang Gabi Bayan. Isa rin si Tio sa nakaranas ng kapabalaghan sa nasabing tulay. Nung nabubuhay pa si Tio, ang kwento niya, nangyari yon isang gabi na mapadaan siya sa tulay, sakay ng kanyang motor. Ayon kay Tio, malapit na siya sa tulay nang mailawan ng motor niya ang isang babae na nasa tulay, nasa bandang gilid ng daan, at pinapara siya nito. Siyempre hinintuan daw niya. Sa Jeric, nang huminto si Tio, ang sabi daw sa kanya ng babae ay kung pwedeng makisakay. Sabi ni Tio nung kausap niya yung babae, hindi siya naghinala ng kung ano. Nakasuot daw ng bestidang puti at ang ganda ng babae. Mahaba ang buhok at mistisahin. Pinaangkas ni Tio yung babae. At habang umaandar ang motor, sabi ni Tio, tinignan niya yung babae sa side mirror. Sir Jeric, nagtaka si Tio. Medyo mabilis ang patakbo niya ng motor. Single na motor ang gamit niya noon. Nagtaka siya bakit hindi nahahawi ng hangin ang mahabang buhok ng babaeng angkas niya. Parang tumatagos lang daw ang hangin. Diba pagsakay ka sa single na motor at mabilis ang patakbo nito at wala ka namang suot na helmet, diba nagugulo o nahahawi ang buhok pag nasasapul ng hangin? Pero yung sa babae ay hindi man lang daw nahahawi o nagagalaw. Dito na naisip ni Tio na baka hindi tao ang nakisakay sa kanya. Kaya tinanong daw niya yung babae kung saan ito bababa. Hindi daw sumagot yung babae. Magtatanong daw sana ulit ang Tio namin. Pero pagtingin niya sa likuran, wala na siyang sakay. Wala na yung babae. May isa pa si Tio na naikwento na naranasan niya sa tulay.
isang gabi na daraan ulit siya doon. Ayon kay Tiyo, nang patawid na siya sa tulay at makarating sa gitna ng tulay, nagtaka siya. Bakit hindi niya marating ang kabilang dulo ng tulay? At ang tingin niya napakalayo pa ng dulo ng tulay. Samantalang hindi naman masyadong mahaba ang tulay. At sa paningin niya ay napakalayo pa ng dulo ng tulay. At puros dilim lang ang nakikita niya. Sabi ni Tiyo, talagang ninervyos daw siya noong gabing yun kasi kakaiba na ang nangyayari. Huminto daw si Tiyo. Nang makahinto, nilingon niya ang pinagmulan niya sa kabilang dulo ng tulay. Hindi niya makita ang dulo niyon dahil puros dilim lang ang nakikita niya. Maya-maya, may natanaw daw ang tiyuhin namin na liwanag na papalapit sa kanya. Nahimasmasan daw si Tiyo nang bumisina ang ilaw na parating. Pagtingin ni Tiyo, tricycle pala yung palapit sa kanya. Bumusina ang driver dahil nasa gitna si Tiyo ng daan. Dahil sa natauhan na si Tiyo, sabi niya inakay niya sa tabi yung motor niya. Tama namang kakilala rin pala ni Tiyo ang driver ng tricycle. Tinanong si Tiyo kung nasiraan ba ito ng motor. Pre, anong problema ng motor mo? Ang sagot ni Tiyo ay wala. Tapos sinabi ni Tiyo na napaglaruan ata siya ng engkanto. Hindi niya makita ang dulo ng tulay. Kalsada lang daw ang nakikita niya. At ilang minuto na siyang maandar patawid ng tulay ay hindi siya makatawid. Puro dilim ang nakikita niya. Sinabihan siya ng driver na bago siya tumawid ng tulay ay bumusina muna ito. Senyales yun na siya ay makikiraan sa tulay. Matapos daw yun, sumabay na si Tiyo sa kakilala niya. Sir Jeric, simula nang magkaasawa ko, bihira na kaming makapasyal kila Tiyo, lalo na nang mag-pandemic. Nakakamiss din ang mga kwento ni Tiyo nung nabubuhay pa siya dahil talagang iminumustra pa niya ang kanyang pagkukwento. Sir Jeric, dito ko natatapusin ang kwento at karanasan ng tiyuhin namin. Salamat po kung mainarate nyo ang kwentong ipinadala ko. Ito si Laila ng San Pablo.